Samantala, Estados Unidos nagpadala ng tulong sa Pilipinas para sa pinaigting na humanitarian assistance and disaster response operation. Bilang ng mga naiulat na nasawi sa sunod-sunod na mga bagyo at habagat, lumagpas na sa 20. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Nadagdagan pa ang bilang ng namatay dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emong sa tala ng NDRRMC. Lumaba pa sa 25 ang naiulat na namatay, habang 8 individual naman ang nawawala. Aabot na sa 3.8 milyong individual ang apektado, kung saan 167,000 ang pansamantalang nainirahan sa higit 1,000 evacuation centers sa buong bansa. Samantala, parating na ang isang KC-135 aircraft ng US sa Pilipinas. Ito'y para tumulong sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operation, kaugnay na nagpapatuloy pa ring epekto ng mga bagyo at habagat sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Philippine Air Force, lalapag ito sa Clark Air Base at may dalang HADR equipment. Ang KC-135 ay isang stratotanker na ginagamit sa aerial refueling pero pwede rin sa cargo transport. The aircraft is currently now in Japan and it is awaiting departure. Support from the US is coming in. Again, it is a KC-135 aircraft bringing in HADR equipment. It's a little bit larger than our C-130. Higit 40 air assets samahan ng PAF ang naka-standby para sa pagbibigay tulong sa mga apektado ng bagyo. Kabilang ang Sokol helicopters, Black Hawk, C-130 plane at C-295 na nasa strategic areas para sa mabilis na deployment. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.